Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Salamat po sa araw na ito at muli tayong makapakinig ng kanyang banal na salita. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad and eat. Tayo ay sasamba sa Panginoon. Praise God! Our topic today is the essentials of faith. Ang mga mahalaga sa pananampalataya. At makikita po natin yung sa scripture yung ating passage sa Mark chapter 11 verse 22 to 25. Kaya sabayan niyo po ako sa pagbabasa po ng salita ng ating Panginoon sa Tagalog, Magandang Balita Biblia. Ang sabi po doon sa verse 22, sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito. Kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat. At ito nga ay mangyayari. Verse 24, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. And last verse 25, kapag kayo tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Pinagpala po ang banal na salita ng Panginoon. Shall we pray? Hallelujah. Father God, we worship you in spirit and truth. We praise and glorify your holy name. This is the day you have made. We will rejoice. We will praise you. We will worship you. At sa pamamagitan ng iyong mga salita ng aming pong mapapakinggan, Panginoon, we acknowledge your presence, Lord, in our midst. At buksan niyo ang aming puso, ang aming isip, upang mabatid namin ang kapahayagan ng iyong salita sa mga oras na ito. I declare victory in this service. In Jesus' name I pray. Amen. Praise God! Ang topic natin muli, the essentials of faith. Ang mga mahalaga sa pananampalataya. Alam nyo kapatid, kung mayroon kang hinihingi, kung mayroon kang ipinagpipray, kung mayroon kang gustong mangyari sa buhay mo kapatid, mahalaga ang sangkap ng pananampalataya. Isa itong sangkap na kailangan nating gawin. Hindi lang tayo basta nanalangin, but we should pray in faith. Kaya faith is the force that changes natural things. Kahit anong bagay na papabago ng pananampalataya. Faith changes everything. Okay, Jesus said, sabi niya sa verse 22, manalig kayo sa Diyos. Ang pananalig ay pagtitiwala na mangyayari ang mga inaasahan natin kahit na ito'y hindi natin nakikita. Hebrews chapter 11 verse 1. Kaya kapatid, faith is an aggressive force. Agresibo po. Showing determination na hindi ka nag-give up. Aggressive means an all effort to win hanggang sa makuha mo yung gusto mong mangyari, kagaya po ni Caleb at ni Joshua, na makapasok sila sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanilang mga ninuno. Kaya aggressive means an all effort to win. So ito yung moving forward. Forceful. Ready to fight. Hallelujah. Does not give up. Yan ang gusto sa atin ng Panginoon. Kaya kapatid, it is always moving forward. Pasulong, hindi po umuurong. It continually reaches for its goal. Hindi tumitigil hanggat hindi nakukuha ang gusto. Yan po ang ibig sabihin ng pananampalataya, kapatid. Tinatanggap natin ang mga magagandang bagay na ibinibigay sa atin ng Diyos. According to our faith. Kaya nga alam niyo po, long life is God's will. Kaya pananampalatayaan din po natin ito. Kaya nga nakakalungkot minsan marami pong mga tao, tama na mabuhay ako ng 70, 80. Kaysa abot ka naman ng 90, 100.
tapos ako naman ay alagain. It's sad na napapakinggan po, kapatid. Pero ang mga may pananampalataya at naniniwala sa mahabang buhay ayon sa ipinangako ng Diyos sa atin, mananalig at mananampalataya. Kaya nakagaya po ni Moises, hindi nanlabo ang kanyang mata. Patuloy siya naglingkod sa Panginoon. Patuloy niyang inonor ang Panginoon. Dapat ganun din po tayo, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Sabi ng Psalms chapter 91 verse 16, sila'y bibigyan ko't gagantimpalahan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamoy nila'y kaligtasan. So good health is God's will, kapatid. Kalooban ito ng Panginoon. At ang sakit ay sumpa. Ang blessing ni Lord ay mahabang buhay. Pero binigyan din po tayo ng pamimilian. Either you choose life or death, blessing or cursing. Okay? Sabi ng mga pinagaling ni Jesus, Guro, kung naisip po ninyo, ibig ko pong gumaling. And Jesus responded, mga minamahal, nais kong gumaling ka. At yan din ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Ano man ang pinagdadaanan mo, kung ikaw man ay may sakit karamdaman, sinasabi ng Panginoon, anak, gusto kong gumaling ka. Anak, gusto kong sumagana ka. Anak, gusto kong umunlad ka. Umangat ang buhay mo. Pero, ang hinihingi lang ng Lord sa atin, tayo'y magtiwala at manampalataya sa Kanya. Okay? Kaya nga, sabi ng John chapter 10 verse 10, dumarating ang kaaway para nakawan ka. Okay? Patayin ka at sirain kung anong meron ka. Subalit, sabi ni Jesus, ang kalooban niya sa atin ay buhay na masagana at ganap. Sapagkat napaparangalan Ama kung ikaw ay sumasagana at nagtatagumpay. Amen? Hallelujah! Kaya nga, sana po nadidistinguish natin ang gusto ni Jesus at ang gusto ng kaaway. Maliwanag po sa atin na gusto ng Diyos na tayo ay may maayos na buhay. Sabi ng Awit chapter 35 verse 27, dakila si Yahweh, tunay na dakila. Sa ating tagumpay, siya'y natutuwa. See? Kaya makita natin, natutuwa ang Panginoon kapag tayo ay nagtatagumpay. Sapagkat ipinangako ng Diyos sa atin na tayo ay kasama sa parada ng Kanyang tagumpay bilang Kanyang minamahal na anak. He is pleased with the success of His servant or His children. Kaya, bite down, kapatid, on the Word of God. And don't let go until it is yours. Huwag kang tumigil. Kagaya ni Jacob. Nakipagbuno siya sa anghel ng Panginoon. I will not let go unless you bless me. Hindi ako alis dito hanggat di mo ako binabasbasan. Sabi ni Jacob. God wants us to be more aggressive, kapatid, about taking what is rightfully ours in Christ. Sapagkat tayo tagapagmana ng ating Panginoon to reach out our faith and take what we need. Kaya nga, command it to come. Demand it. Manalig tayo, ganyan po ang pananampalataya. Na hindi ka napapanghinaan ng loob, hindi ka nadi-discourage, hindi ka nadi-disappoint. Kahit maraming nagsasabing hindi ka na magtatagumpay dyan. Hindi magpa-prosper yan. Pero paniwalaan mo, kapatid, kapag ka ikaw ay sinamahan ni Yahweh, pagtatagumpayin ka niya. Hindi ka niya pagkukulangin. Because God promises, my grace is sufficient for you. Hallelujah. Amen po. Ngayon, what are the essentials of faith na gustong ituro sa atin ng Panginoon? Kaya sabi dun sa verse 23, tandaan ninyo ito. Kung sabihin ni Numan sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat na hindi siya nag-aalinlangan, kundi nananalig na mangyayari ang sinabi niya,
ito'y gagawin ng Diyos para sa kanya. Ito'y gagawin ng Diyos para sa iyo. Kaya nga po, mahalaga yung deklarasyon po natin. Kaya isa sa mahalagang bagay pagdating po sa pananampalataya, faith removes. Nagtatanggap. Kapag dumadating na mga unexpected situation sa buhay natin, we can change it. We can remove negative situations. We can remove sickness. We can remove lack. We can remove death. We can rebuke all these kinds of things na minsan ay magpapahina sa atin. In the name of Jesus. Because in the name of Jesus, there is a power. Hallelujah. Kaya nga, paano po? Sabi ng verse 23, kung sabihin niyo man sa bundok, ano yung bundok na ito? Problema, kasakitan, kagipitan, kahirapan. Umalis ka riyan sa pangalan ni Jesus. Rebuke it. Hallelujah. Use your God-given authority na binigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Kaya we remove this through words, through declaration. Kaya declare what you want. Speak it. And it will be yours, kapatid. Sabi ng Kawikaan, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. Kaya kapatid, do you want blessing? Speak blessing. Demand the negative things to go away. Hallelujah. Speak the mountain. Speak to the sickness. By thou removed in Jesus' name. Hallelujah. Kaya nga po, everything obeys the words of faith, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Kaya nga, ito lamang ang tandaan mo. One condition. Do not doubt. Huwag kang mag-alinlangan. Okay? Yan ang gusto sa atin. Huwag kang mag-alinlangan. Sabi ni Lord Jesus sa atin, tandaan mo ito. Kung sabihin mo sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, na hindi ka nag-aalinlangan, kundi nananalig ka na mangyayari ang sinabi mo, ito'y gagawin ng Diyos para sa iyo. Wow! Hallelujah! Praise God! Kaya nga po, ito'y pangako sa atin ng Panginoon, pero may kondisyon. At pag nagawa natin ito, may rewards din po tayo. We move the mountain with our words. We talk to the mountain. Get out on my way in the name of Jesus. Hallelujah. Faith removes. Nagtatanggal, kapatid. Especially yung mga takot. Okay? Yung takot natin mag-agam-agam. Pangalawa, sabi doon sa verse 24, kaya't sinasabi ko sa inyo, manalig kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo. Secondly, sa mahalaga sa pananampalataya ay faith receives. Okay. Tumatanggap tayo. Hallelujah. Kaya't sinasabi ko sa inyo, manalig kayong natanggap na ninyo at matatanggap nga ninyo. Faith is not passive, kapatid. Retreating or backward. But sinasabi sa Scripture, believes that you receive them and ye shall have them. Matatanggap mo nga yun. Kaya, sabi doon sa Greek word, okay, take it with much force. Seize it with a grip which cannot be shaken off. Hallelujah. Yan po ang ibig sabihin. Kaya napaka-personal po ng mga word na ito ni Jesus. Kaya nga, sabayan po ninyo ako. Okay? Kaya't sinasabi ko sa iyo, sabihin niyo po yung pangalan mo, John Brade, manalig kang natanggap mo na iyon at matatanggap mo nga iyon. Whatever you desire, kapatid,
Say, I believe I received this house. I believe I received this car. I believe I received my healing. I believe I received this child. I believe I received promotion, increase, favor in the name of Jesus. Hallelujah. Kaya kapatid, take it when you pray and you shall have it. Amen? Okay? Believe, kapatid. Wala pa man pero nakikita mo na sa isip mo. Okay? Halimbawa, sa bakanting lote na yan, meron ka ngayon. Na-imagine mo na may nakatayong bahay na pinapangarap mo, tapos meron ka na rin parking space dyan. Someday, malalagyan mo na rin ng sasakyan. Hallelujah. Nothing is impossible with the Lord, kapatid. Is there anything too hard for me? Sabi ni Abraham, sabi ng Panginoon kay Abraham. Na-imagine mo na rin na nagdadrive ka na ng magandang sasakyan. Hindi luma, hindi second hand. Brand new, hallelujah. At hindi ka nabibigyan ng sakit sa ulo. Praise God. Kaya nga po, nakikita mo na kapag uuwi ka, sasalubungin ka ng mga anak mo. Hallelujah. Praise God. There is power in believing, kapatid. Everything is possible to those who believe. And those who believe shall see the glory of God. Shall experience the power and the move of God. Hallelujah! Praise God! Amen po, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Mag-comment down below naman kayo. Amen! I believe, I receive kung ano man po yung ating pinag-pray sa ating pong Panginoon. Kaya nagsisimula ang tagumpay sa panahong pinaniniwalaan mo, kaya mo at matatanggap mo ito. Okay? Remember, ang faith ay hindi sumusuko hanggat hindi nakukuha ang gusto. Yan ang gusto sa atin ng Panginoon. Joshua chapter 18 verse 1 to 3. 7 lipi ni Israel ang hindi pa tumatanggap ng kanilang kaparte sa lupain, dun sa lupang pangako. Kaya sinabi sa kanila ni Josue, kailan pa ninyo sasakupin ang ibinigay ni Yahweh sa inyong mga ninuno? It already belonged to them. All they had to do is to take it. Okay? Take it. Kaya kung ano yung para sa iyo, kapatid, tanggapin mo. Receive it. Whatever we need, it already belong to us now. Receive now. Hallelujah. Praise God. Sabi ng Ephesians chapter 1 verse 3, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoon Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Dahil nakipag-isa tayo kay Kristo, babaguhin lahat ng Panginoon. Sapagkat ang plano niya ay hindi niya tayo pasakitan, kundi ang plano niya, tayo ay gumanda ang buhay natin. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a better future. Amen po. Okay, kaya nga sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 3 and 4, His divine power has given us everything we need for life and godliness. Binigay na sa atin ng Panginoon. These promises belongs to us now. Claim them by faith. Claim it. Kapatid, tanggapin natin. So, claim what is yours now. Possess it. Okay, huwag tayong matakot na angkinin na yon, kunin na, o nahihiya man. Possess means to claim, to take as rightful honor. Okay, how to claim what you need, kapatid? Claim it by believing. Say, Satan, you have no power over me. I receive my healing in the name of Jesus. I am strong. I'm alive. Hallelujah. Kaya kapatid, believe you are healed no matter what you feel. Believe you are prosperous no matter what you have right now. Believe you are prompted kahit anong kalagayan mo ngayon sa trabaho. It only takes one person to believe in you. Dahil kapag kinausap ng Diyos ang boss mo, ipropromote ka niya. Just do it the best. Gawin mo yung pinaka-the best mo, kapatid.
And the Lord could touch the heart of that one person to promote you. Kayang kumatagpo ng Panginoon ng kanyang vessel, ng kanyang gagamitin. Believe it and you will receive, kapatid. Hallelujah. Faith receives. Sa po yan sa mahalagang bagay, kapatid, sa pananampalataya. Receive. Tumatanggap. Sabi sa pangatlong punto, sabi dun sa verse 25, kapag kayo na mananalangin, patawarin muna ninyo ang mga nagkasala sa inyo, upang ipatawad din naman sa inyo ang inyong amang nasa langit ang inyong mga pagkakasala. So, pangatlong puntos, faith releases. Nagre-release. Ano ang ginagawa natin when someone mistreat us? Of course, first things, gusto nating gumanti. Gusto nating pagtanggol yung ating sarili. Gusto nating ipagsabi sa mga tao na tao ang ginawa sa atin. Ang mga taong iyon. Ganyan ang natural na gustong gawin ng isang tao. But, if we are born again believer, we are a child of God, we have no business of revenge. Amen po. Hindi natin yan business. Ang business natin ay magmahal, magpatawad. Kahit na nasasaktan ka, nagmamahal ka pa rin, nagpapatawad ka pa rin, nagre-release ka pa rin. Praise God. We should respond in supernatural way. Forgive, release. Okay? Pastor, di nyo po alam ang ginawa sa akin eh. Yung taong yun. Yes, it is true, but I will tell you one thing, kapatid. Magpatawad ka pa rin. Forgive. Live in a higher level. Live in love. Yun ang gusto sa atin ng Panginoon, na nagle-level up yung ating pananampalataya. Alam ng kaaway na magiging prosperous ka, kaya pinapadala niya ang lahat ng bagay to get you sidetrack. Okay, ma-sidetrack ka, mawalan ka ng focus. We need to realize, kapatid, offenses are serious business ng kaaway to rob us of our blessing, para nakawan tayo ng ating pagpapala. Okay? So, maliwanag po sa atin yan. My dear viewers, mga kapatid, make a decision today that no matter how we feel, we will choose to forgive. We will choose to love. We will release. Magre-release ka. At kapag ka nag-release ka ng pagpapatawad, nagmahal ka, magre-release din ng blessing ang Panginoon sa buhay mo. Hallelujah. Praise God. Praise God. Don't lose your blessing, kapatid. Hallelujah. Sabi ng Luke chapter 6 verse 27, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang napuput sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. That is the command of the Lord to those who believe in Christ. Kagaya po ni Isaac, sa po siyang example. Doon sa Genesis chapter 26 hanggang sa mga sumusunod, si Isaac ay nagsaka ng taong iyon at makasandang ibayo ang kanyang inani. Pinagpala siya niya at patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan. Ano pat, siya'y napakayaman. Nainggit sa kanya mga Filisteo sapagkat marami siyang alipin at mga kawan ng tupa at baka. Kaya tinabunan nila ang mga balong ginawa ng mga alipin ni Abraham nung ito'y nabubuhay pa. Alam niyo po, pinaalis nila si Isaac at umalis si Isaac at nag-stay siya sa Gerar. 3 beses siyang naghukay ng balon, ngunit inangkin na naman. Alam niyo po kung ano ang tugon ni Isaac. Umalis ulit siya at nagpunta sa Beersheba at dooy humukay muli ng balon at lalo siyang pinagpala ni Yahweh. He responded in love, kapatid.
kahit siya'y maraming alipin, hindi siya nakikipagdigma. Kaya kapatid, we get our blessings when we forgive. Matatanggap natin. Turn your hurts into harvest, mga kapatid, by forgiving and loving your enemies. Hallelujah. Faith is dependent on love. Ang gasolin ng pananampalataya ay pag-ibig, kapatid. Hindi tatakbo ang pananampalataya kapag walang pag-ibig. Sa isang pagkakataon, nang nabalitaan ni Jesus na pinugutan ng ulo ang kanyang kaibigan na si John the Baptist, hindi siya nag-retaliate. He forgave. You know what happened, kapatid? Marami siyang napagaling. Anointing and blessing flow if we forgive. Anointing and blessing flows when we forgive, kapatid. Huwag tayong padala sa bitag ng kaaway. Forgive your wife immediately kapag nasaktan ka niya. Forgive your brothers and sisters immediately when they hurted you. Forgive your neighbors when they mistreat you. Kung nais natin na maging answered prayer tayo at maging epektibo ang deklarasyon at pananampalataya natin, we must become forgivers. Napagpatawad po tayo. Amen? It is a challenge for us, kapatid, na gawin ito. Dahil hindi po ito biro kahit na tayo ay nasasaktan. Ngayon, ang tanong sa atin, kontento ka na ba sa kalagayan mo ngayon? Or gusto mo pang i-pursue ang goals mo? You want more? Are you settled or you want to reach the next level? Are you going back or are you going to press forward? Are you going to give up or are you going to get the prize? Sabi ni Apostol Pablo, nagpupunyagi siya sapagkat nasa dulo yung prize. Go, kapatid, fight and win. This is faith. Faith is moving forward. Feed your faith with God's word, kapatid. Faith is fed and maintained by the word of God. You have to keep gas in the tank. Gusto ng Panginoon na gumaling ka, sumagana ka, ma-promote ka, magtagumpay ka. Take what is yours, kapatid. Kunin mo ang para sa iyo. Talk to your mountain. Believe it is yours. Forgive your enemies. Be persistent and determined even there's no sign of chances. Just believe. Maniwala ka lang, kapatid. If faith is not now, it is not faith. Because faith is now. Faith is today. Hallelujah. Kaya nga, faith removes, faith receives, and faith releases. Ito po yung mahalagang sangkap pagdating po sa pananampalataya. Faith is the victory that overcomes the world. Hallelujah. Glory to God. I hope na kayo ay na-bless sa mensaheng ito ng ating Panginoon. Purihin ang kanyang pangalan. Tayo po ay sama-samang manalangin, and bago tayo manalangin sa harapan ng Panginoon, sabayan niyo po ako sa deklarasyon na ito. Let us declare together, I believe in your words, Lord Jesus. Nothing is going to stop me. My faith is high. I refuse to quit. I refuse to give up. I take my answered prayers. I am healed. I am blessed. I am highly favored. I have long life. I have a blessed marriage. I have a blessed family. I am highly favored. In the name of Jesus, I take it. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay sama-samang dumulog at manalangin
sa Kanya. Hallelujah, hallelujah. Let us pray. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon, aming Ama, sa mga salita mong ito na itinuro po ninyo. We receive the manifestation of your promises, Lord. Long life, best health, healing, abundance, promotion, increase, favor, in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. I declare healing sa mga nakakaranas ng kasakitan. In the name of Jesus, I declare freedom sa mga baon sa utang. In the name of Jesus, I declare abundance sa mga nakaranas ng kakulangan. Blessings to all the viewers of this message, O God, in the name of Jesus. May your name be praised, be exalted, be glorified, and be magnified. In Jesus' name I pray. Amen. God bless po.